Raya talaga naman. O eto, ipapakita ko kasi sa inyo, hindi ba? Nung nakaraan, ito yung pinakita natin. Imposible talaga to na mangyari. Itong hinayupak na pang number 42 ka sa lahat ng ano. Hindi ka man nag-40, hindi 35, gano'n. So parang lahat ng syudad sa buong Metro Manila, ito Metro Manila to, yung nasa taas. Sa lahat ng lugar sa Metro Manila, number 42 ka? Oo, ang laki-laki ng simbahan nila Pastor Kibuloy sa Quezon City. Oo, number 42 pa rin siya doon sa Quezon City. Oo, lahat ng key cities dito sa buong Pilipinas, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. Number 42 all throughout. So hindi lang doon, pati dito sa sa Calabarzon, Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, pati Norte pala. Walang hiya, 42 siya sa lahat ng yan. 42 anak ng tinapay. Alam nyo ba si Atty. Lambino? Si Atty. Lambino, yung anak niya tumatakbong vice governor sa Pangasinan. Tapos ang nakuhang boto ng anak niya sa Pangasinan, milyon-milyon. I think 1.6 million yata. Basta 1 milyon mahigit. Alam nyo ba na ang nakuha ni Atty. Lambino sa naboto sa Pangasinan, ang nakuha niyang boto, tila mo 100 plus thousand lang. Paano mo ipapaliwanag yun? Na lahat ng kampanyahan diyan sa Pangasinan, nung anak niya, Vice Governor, umikot yan. Aside from umikot ang PDP sa Pangasinan, dala-dala niya yung tatay niya. Tapos, nung botohan na, pucha, mas marami yung boto nung anak niya sa tatay niya diyan sa Pangasinan. Paano ba makikilala? Paano ba makikilala itong anak ni Atty. Lambino sa Pangasinan? Dahil sa tatay niya, kasi yung tatay niya dating taga Pangasinan at dating nagsilbi bilang opisyal ng pamahalaan sa Pangasinan. So makikilala yung anak dahil sa tatay. Tapos nung botohan, mas maraming boto yung anak sa tatay. We are talking about Baluarte, Pangasinan, kaya nga sabi nga ni Atty. Lambino nung kami ay nag-meeting di Avance sa Pangasinan, sabi niya, dito sa Pangasinan, kilalang-kilala talaga ako. Akin tong probinsya na to, akin to. So okay lang kahit hindi na ako magsalita diyan sa stage or halimbawa kulang yung time. Naiiklian sila sa unallocate yung time sa kanila. Pabayaan nyo lang sila magsalita kahit huli na ako. Total, lahat ng taga rito iboboto ako. Ganon ka-confident at kakumpiyansa si Atty. Lambino sa Pangasinan. Kaya nga nanalo yung anak niya bilang vice governor dahil kilala sila. Tapos, ang boto ni Lambino sa Pangasinan, putang ina, wala pang 100,000. So doon pa lang alam mo na kagad na merong kakaibang nangyari. Di ba? Doon pa lang alam mo na, dito pa lang sa numero na to alam mo na may kakaibang nangyari. O hindi ba? O sabi ko nga sa inyo, itong pagrereklamo ni Pastor Apollo Kibuloy at pagre-request ni Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount, hindi yan actually para sa kanya. Wala naman siya, sabi ko nga sa inyo. Mabilis na naka-move on si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi nga niya it will serve as a challenge na hindi ako nanalo and I will continue the humanitarian efforts na ginagawa ko buong buhay namin sa KOJC. Itutuloy natin. This time, ibo-broadcast natin to serve as a challenge doon sa mga nanalong mga senador. So, ibig sabihin, yung mga nanalong mga senador, magbabantay kami sa inyo. Ang dami niyong pinangako. Tapos, putya yan, mas marami pang magawa si pastor sa inyo gamit ang sarili nilang pondo. Mahiya naman kayo, i-expose namin kayo, wala kaming pakialam, kakampi, kalaban, girl, boy, bakla, tomboy. Kapag alam namin yung mga ipinangako ninyo sa mga Pilipino, pag hindi nyo ginawa yan, mapapahiya kayo.
Kung mas marami pang magawa si Pastor Apollo Kibuloy sa inyo habang siya ay private na na person, baka kayo na gumagamit ng pondo ng bayan. Putang ina, puros kayo mga trapo diyan. So, hindi bitter si Pastor. Itong ginagawa nila tong manual recount is para sa kapanatagan ng lahat ng Pilipino. So, para pa rin sa bayan ito. Kasi, napakasaklap na kung ikaw, bumoto ka para sa kandidatong gustong-gusto mo talaga. And ang dami ring tao na bumoto doon. Dapat yun ang lumabas. Kailangan talaga yung resulta ng eleksyon natin, kailangan beyond reasonable doubt. Parang sa korte lang yan. Diba? Kailangan kapag ka nag-convict ka ng tao, guilty beyond reasonable doubt. Walang pagdududa. Ganon din sa eleksyon. Kailangan walang pagdududa. Di bali ng mag-upo ka ng isang politiko na kahit kriminal, basta'y binoto ng tao, kesa mag-upo ka ng politiko na mabait nga pero dinaya naman. Ganon din sa mga kaso. Di bali nang mag-convict ka ng magpalabas ka ng 10 kriminal, wag ka lang magko-convict ng isang inosente. So ganon ang gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung kapanatagan ng buong Pilipino, buong Pilipinas. What if nanalo si Vic Rodriguez? What if nanalo talaga si Jimmy Bondoc? What if nanalo talaga si JB Hinlo? Or what if nanalo talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Ayaw ba natin silang umupo doon dahil nanalo sila? Gusto nyo ba na sila yung nanalo tapos dahil dinaya, hindi ibang tao ang nandiyan ngayon sa Senado? Tapos lalabas itong taongan na ito na nandiyan ngayon, putang ina, pinakamarami pang nanakawin yan. Pinakamarami pang kahayupan na gagawin yan. O hindi ba? Hindi naman tayo dapat pumayag na ganyan. So kung ayaw natin yun at talagang maging panatag tayo na ito talaga yung lumabas, kasi ang daming katanungan eh. Sandamukal yung mga umikot sa social media na ganito, na ganyan, na hindi lumalabas. Mantakin mo, isa na lang ang binoto. Putang ina, si Pastor na lang ang binoto, iba pa lumabas. Siya naman, hindi ka ba naman mag-aano niyan, mag-aalburuto niyan, di ba? Mag-aalburuto ka niyan. Ito pa yung isa. Tingnan naman ninyo itong graph na ito, mga bossing. Diyos ko naman. Putang ina, pare-parehas yung itsura. Tangina, ang isang kidlat, sabi ko nga sa inyo, ang isang kidlat, hindi yan tumatama sa isang lugar. Pero putya, ito, mantakin mo, lahat ng mga kandidato, pare-parehas yung itsura ng galaw ng mga boto nila. Diba? Usually kapag may graph yan, iba-iba yan. May ganun, Pero ito, pare-parehas yung nila, anggulo. Ano yun? Ang paliwanag nila dito kasi ito yung mga sabay-sabay na nag-transmit. Kaya pare-parehas yung galaw nila dahil sabay-sabay na nag-transmit. Tapos biglang bumagsak yan kasi nga iyan yung naglinis tayo ng sistema. Sabi ko, paano nyo alam kung ano yung lilinisin nyo sa sistema? So kung kaya nyo magtanggal ng mga boto, di ibig sabihin kaya nyo rin magdagdag ng mga boto. Diba? Kasi parang sinasabi nila na, diba, pataas siyang ganun. Tapos kaya nag-dip yan na ganyan. Yan yung nabawasan sila lahat ng boto. Kasi tinanggal ng system natin yung mga duplicate names. So kung kaya ninyong i-command yung system to remove names na duplicate, kaya nyo ring i-command yung system to remove names kahit hindi duplicate. Yun ay tanong lang. Diba? Mantakin mo, tingnan mo yung graph. Alam mo, nagkataon dumikit yung kay yung kay Bongo at saka yung kay Bam Aquino Ayan makikita nyo yung kulay pink tsaka pula. Ayan kita mo, dun lang talaga nagkaroon ng dikit tapos pantay-pantay na Doon lang nagkaroon ng pagkakaiba Pero kung titingnan mo dito sa na to,
Kasi kung pumarehas yan, hindi nila in-adjust yan, putang ina, identical na identical yan eh. Ang boto ni Bam Aquino at saka ni Bongo magkakapareho eh. Ano, sobrang identical oh. O, taas tingnan mo yung boto ni yung boto ni ni Bato at saka ni Bam Aquino doon sa 20 million. Nagtagpo silang dalawa parehas sa 20 million eh. Tapos biglang bumagsak dahil nagtagal ng duplicate. Nung umakyat ulit, magkaiba na. Hindi na sila pantay from 20 million. Parehas na silang nandoon sa... Nakikita nyo yung graph. So, ano talaga to? Kakaiba talaga tong activity na ito. At mabuti na lang din talaga. May mga nakikita tayong mga ganitong graph ngayon. Kasi at least nakikita natin yung activity. Ngayon, ako bilang isang normal na tao, pag tiningnan ko to, putsang ina, ba't parehas na parehas? Parang nakaprograma. O ngayon, dito tayo ngayon babalik mga bossing, dyan. Sa 42 na yan. So parang nakaprograma talaga. So yung sinasabi natin na kailangan malayo yung agwat para hindi madaya, putang ina, parang imposible na yun. Kasi kahit gaano kalayo yung agwat mo, putya kung kaya nilang i-pre-program na nakapako ka lang sa ganito para hindi ka manalo, wala, yari ka. O hindi ba? Hindi ka ba naman magtataka nito? Ito, ako wala akong alam sa science ng politika. Pero pag nakikita mo to, putang ina, hindi ka ba magtataka? Okay lang na matalo. Basta convincing na natalo ka. Halimbawa, si Franz Castro ka. O, ikaw si Franz Castro ka, putang ina, kung alam mong galit sa'yo lahat ng Pilipino tapos natalo ka. Hindi ka na masama ang loob mo dahil alam mo naman nagalit sa'yo lahat ng Pilipino. Pero walang hiya na yan kung alam mo naman nagalit sa'yo lahat ng Pilipino tapos putya mag-aasa ka pa na nanalo ka. Kalabisan na yan, hindi ba? Kasi ito, sabi ko nga sa inyo, ang miyembro pa lang ni Pastor Apollo Kibuloy nasa 5 milyon na. So parang ang sinasabi ba natin may mga miyembro siya na hindi bumoto sa kanya? O tayo, hindi tayo bumoto kay Pastor. Ako, hindi ako miyembro. Pero si Pastor Apollo lang binoto ko. Si Pastor Apollo Kibuloy binoto. Buong pamilya ko. Talagang si Pastor Apollo Kibuloy ang binoto ko. Oo, ang binoto nila. So, saan napunta yung boto nila? And kung titingnan mo yung mga comment section natin sa mga previous uploads natin, naghahanap sila, tinatanong nila, nasan yung boto ko? OFW. At mantakin mo, nanalo ang PDP laban sa OFW votes. Kahit saan, Saudi Arabia, Dubai, Hong Kong, sa Japan, lahat nanalo ang PDP. Tapos pagdating sa final na bilangan, putyang ina, sa Mindanao, lamang ang PDP, sa Davao, lamang. Tapos sa Cebu, lamang. Pagdating ng bilangan, laglag. Pagdating ng final tally, laglag. Oo, hindi ba? So ano to, pre-programmed ba to? Paano mo masasabing hindi yan pre-program, Boss Dada? Puta, coincidental yan. Na si Pastor Apollo Kibuloy, number 42 sa lahat ng syudad sa buong Metro Manila. Tapos sa ibang mga probinsya, pati sa Rizal, ano rin siya, napako na siya sa 42. Okay lang na mag-iba-iba, malakas siya dito, mahina siya dito, sobrang lakas siya dito, number 2 siya dito. Pero putang ina, 42? All throughout 42, tingnan ninyo, balikan nyo, o Comelec, ito challenge sa inyo, balikan nyo yung mga previous elections. Kung makakita kayo ng ganito consistent na numero, standing ng isang kandidato sa isang lugar, talagang magtataka ka, mga partner. Magtataka ka sa ano na yan, dyan sa mga graphs na yan, and dyan sa mga issues na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pa
ka, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang